yung nangyari noong July 2025, yung na sinubukan umanong makialam nga po, mangialam ni Atong Ang sa kaso. So itong si Atong Ang, he texted and he called up someone very very close to me. Yung tipong level na hindi ko kayang hindian o napakahirap hindian. Ang pakiusap ni Ang doon sa taong iyon, baka pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Ang sagot ng taong iyon na kinausap niya ay hindi niya kaya tong si Ralph. At yung pangalawa, kung saan pupunta yung ebidensya, doon ang gagawin nung Ralph Kalinisan. At totoo lang, gusto ko sana sabihin to noon pa eh. In the spirit of transparency, in July, I also mentioned na nangyari ito pero hindi ko pinangalanan si Atong Ang noon. Pero ngayon na tapos na yung kaso, ngayon na dismiss na namin yung mga police na involved, kaya ko nang sabihin at pangalanan na si Atong Ang mismo, siya mismo ang nag-text doon sa malapit na tao sa akin at siya rin mismo ang tumawag doon sa malapit na tao sa akin para aregluhin ako. Did you get to see or na-forward po ba sa inyo ano yung eksaktong mga salita po ni Atong Ang? Sa text, very careful yung text eh. Sinusubukan niyang kausapin yung taong very close sa akin. July 12 yon. At kitang-kita rin doon na tumawag itong si Atong Ang doon sa taong yon na malapit sa akin. At since nakakausap ko ng diretso itong taong ito, sinabi nga niya na humingi nga itong si Ang na tulungan ko itong mga pulis niya. Pero sinupalpal na niya. Siya na mismo ang nagsabing hindi niya ako kaya. At sinabi rin niya na sa ebidensya lang itong si Ralph. Kung saan man dalhin yung ebidensya. Sa paanong paraan po, anong tulong ang sinasabi pong paanong pagtulong dun sa kanyang mga pulis? Precisely eh. Yun nga yung magandang tanong dyan, Cheryl eh. Ito yung konteksto niya na si alias Totoy, nung mga panahon na yon, nung mga araw na yon, very public na siya. Sinabi na niya na pupunta siya sa Napolcom. So weekend tong July 12 na ito. Kaya more or less, si alias Totoy pupunta na sa opisina ng next working day after ng weekend na yon. Alam na ng lahat ng buong Pilipinas na pupunta siyang Napolcom. So bakit tatawag si Atong Ang para aregluhin yung mga pulis? Anong kinalaman naman niya dun sa mga kaso ng mga pulis na iniimbestigahan namin o maaring kasuhan ni alias Totoy sa National Police Commission? Bakit? Ano bang interest niya dun? What would prompt an Atong Ang to call up, get his phone, call up that person close to me para itawid itong mga pulis? Bakit? Meron ba siyang interes sa nawawalang sabongero? Meron ba siyang interes at kailangan niyang tulungan o proteksyonan itong mga pulis na naiipit? So yun ang magandang tanong. At obvious na sa akin yung sagot. Kasi merong links. Klaro na yung links dito. At hirap na hirap akong hindi sabihin ng ganito kadiretso noon kasi kami yung magdidesisyon. Ayoko nang i-prejudge naman yung kaso. Pero the evidence points towards the involvement of these policemen. That's why we dismissed them. Hindi kami nagpa-impluensya, hindi kami natakot, hindi kami nabili nung Atong Ang. Ano ho ba yung inyong relasyon o ugnayan sa taong pinalapit po sa inyo ni Ang? Sabi niyo nga po ay very close to the point na talagang ikaw pag humingi ng pabor sa'yo ay mahihirapan kang humindi. Tama po yun. Bilang respeto na lang po doon sa taong yon, hindi ko na ho siya papangalanan. Opo. Pero sinasabi ko na ho sa inyo, napakalapit po ng taong yon sa akin. Anong relasyon? At Sir, anong relasyon niya kay Ang? maybe they've met many years ago, I don't know. Sa Tagalog, sinubukan niyang kausapin yung taong yon dahil alam niyang dikit sa akin yon at nangahas siya na maybe yung taong dikit na yon na nakilala niya many years ago, maaring matulungan siya para itawid siya sa akin. Noong inilapit na po at sinabi na po nitong inyong malapit sa inyo na tao, yun nga pong gustong ipaabot o yung impluensyang gustong gawin ni Ang, ano ho ang naging reaksyon nyo? Siyempre totoo na insulto ako eh. Parang gano'n na ba ang hustisya ngayon na aregluhan na ba ngayon?
Nabibili na ba ngayon ng hustisya? Hindi ho. Hindi po tayo nabibili. Ang Napolcom po ay hindi nabibili. Ito pong si Rafael Calinisan ay hindi po nabibili. Hindi rin po tayo natatakot. So ito po kung ano po ang kinalabasan ng aming investigasyon, aming deliberasyon, yun po ang aming nilahad. At pinakita na po natin sa publiko na dinismiss po natin ang mga policemen na involved. At we even recommended the dismissal of a police general. Sabi Sa niyo- Tagalog, sa Tagalog po, Ma'am Cheryl, wala akong hindi ko gumana ang pera sa amin. Sir, sabi niyo nga po hindi nabibili. May pinag-usapan ba? May initial offer ba na halaga na in-offer, na bribe? Hindi na ho umabot doon, pero alam na ho natin na doon ho papunta yun. Yung pong tao pong nilapitan, tikas din po yun. Kaya ho niyang tindigan din po ang kahit na sino. Kaya harap-harapan po niya kayang sabihin na hindi nabibili yung Ralph Calinisan. Sir, maliban kay Atong Ang, mayroon pa kayong sinabi na local chief executive na kasamang dumulog ni Atong Ang sa Napolcom. Ano ho Iba ang pong kaugnayan naman insidente ito? yun. Ha? Iba hong insidente yun. Yun po sa tamang panahon ay ilalabas din ho natin yun. Pero ho ngayon, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon at proseso sa DOJ. Kaya ayoko naman po pangunahan ng ating Department of Justice. Pero ho, para po magkaalaman, ito pong si Atong Ang na klaro na ho, lumabas na ho yung mga warrant niya sa DOJ at tapos na po ang aming mga kaso dito sa Napolcom, bagamat meron pa rin kami mga iniimbestigahan pa, kaya ko na hong pangalanan si Ang. Pero po yung isa, siguro po sa susunod pong kabanata, babalikan ko po kayo. Pero pwede ho bang malaman kung anong posisyon ang mayroon siya ngayon or dating posisyon? Hindi ko alam kung ngayon nakaposisyon. Sabihin na lang ko natin kailangan ka mag-SLEX para makapunta dun sa lugar niya. So, patungo po ng South tayo. Ayan, local chief. So, dating local chief executive or kasalukuyang local chief executive po siya? Hindi ko alam kung current siya. But let's just say that siya po inuupo sa kanyang lugar, sa kanyang munisipyo. Kung naman yun. Ano po sila? Isang grupo ko yun Isang grupo kong magkakasama ko yung lumapit sa akin. At nakakatawa rin, lumapit din po siya sa parehong taong pinag-uusapan mo natin. Doon po sa malapit na palapit sa akin. Doon din po sila dumaan. Pero this time, grupo sila. Isang grupo ko yun. Isang grupo yun, pero grupo ko yun ng local chief executive. Ano daw? Doon din po. Paano naman Siyempre, ho? your guess is as good as mine, siyempre. Ayaw naman nila madamay doon sa investigasyon. Siyempre, hindi naman po pwede yun. Kumbaga, ginawa-gawa niyo yung kalokohan niyo. Nagpakasasa kayo sa sabong na yan. Dapat lang kayo managot. At sila po, sa takbo po ng kaso ngayon, ay kasama po talaga. Talagang makakasuhan. I cannot answer for the Department of Justice. That's why I'm out of courtesy. I'm keeping quiet on that score. Pero let's just say that sa amin, sa Napolcom, buhay pa rin ang investigasyon sa aspetong yan. At kasama po yung pangalan nila doon sa mga iniimbestigahan. Opo, correct po. Tama po yun. Ilan pong local chief executives po itong pinag-uusapan natin na nasa Isa South? lang po, pero isang grupo po yun. Isang local chief executive, pero meron po siyang kasamang grupo. So, alam ko na po identified po natin yung grupong yun. So, we're still looking for possible ways to get to the bottom of everything. Hindi po pwedeng partial lang po ang made accountable. Lahat po dapat nakasama dyan sa pagkamatay ng mga sabongero dapat po talaga managot. So that portion is the part of the DOJ, but of course there's still live investigations here with the Napolcom, particularly dun sa mga iba pang maaring aktibong pulis o kaya retired na maaring kasabwat pa ni Mr. Atong Ang.